mga kadaguan sa Israel ug nagpakisayod sa kabubuton sa Ginoo. Ug misulti kanako ang Ginoo tawo, kining mga tawhan na nagmakal pag-ayo sa ilang mga Dios ug wala gayud sila mubulag sa nakaangin kanila sa pagpakasala busa, nganong tugutan ko man sila nga magpakisayod kanako. Busaing na sila nga nag-ingon ang Ginoong Dios, bisag kinsa nga Israelita nga nagsimba og Dios ug wala gayud mubulag sa nakaangin kaniya sa pagpakasala ug unya magpakisayod siya sa propeta, ako ang Ginoo utubag niya sumala sa gidaghanon sa iyang mga Dios. Himuon ko kini aron mahibalik kanako ang katawan sa Israel nga nahimulag kanako tungod sa ilang mga Dios. So kining Ezekiel chapter 14 nagisgot kini sa idolatrous elders nga silutan sa Ginoo ilang pagsimba sa mga Dios. Now, grabe ang kasuko ni Lord kay bisan ang mga pag-ampo sa mga alagad dili nga niya dawaton kay tungod sa kapungot sa Ginoo. So pipila kuno ka mga leaders or mga pangulo sa Israel ni bisita kang Ezekiel nga propeta nga gigamit sa Ginoo ato nga aning panahona ug samtang kuno nga sila lingkod uban kang Ezekiel, ang message sa Ginoo ni abot kang Ezekiel nga ingon nga anak sa tao, kining mga kadaguan or leaders sa Israel nag-set up kuno og mga Dios in their hearts. Wala giklaro dito sa biya. These leaders have set up idols in their hearts na ako no sila yung mga Diyos sa ilang kasing-kasing. So, na-Diyos sa ilang mga kasing-kasing. Mooy simba nila, gitagaan nila bili. So, daghana. They have set up idols in their hearts. Matod pa, men have taken their idols into their hearts. Ilaging gigugma ang mga Diyos. Matod pa. O gi-reveal na, gipadayag na ni Lord kang Ezekiel nga mauni nga mga tawan na sila mga tinaguan ng mga Diyos ilang kasing-kasing na ilang gipaka-Diyos ilang kasing-kasing itlagaan ni dagdakong bili. They have embraced things that will make them fall into sin. Why should I listen to their request? Padayag ni Lord nga kining mga tawa na mauni ilang embrace ang mga butang nga magpahulog kanila sa pagpakasala. So munay kuyaw diya nga naatay higugma nga gipaka-Dios na nato og nahimo ng Dios nato. Masuko si Lord nga ingana ka special na kaysa Ginoo. Gipalabaw ato pagtagad ana kaysa Ginoo. And that is idolatry also. Ug mauna ang gipadayag ni Lord kang Ezekiel about sa mga pipila ka leaders sa Israel. Pipila ka leaders sa Israel. Again, I'll repeat that revelation ni Lord kang Ezekiel in verse 2 sa Ezekiel chapter 14 verse 3 by the way. Son of man, these leaders have set up idols in their hearts. Naa sila mga Diyos sa ilang kasing-kasing nga ilang ipakabili, tagabidakong bili. They embrace things that will make them fall into sin. Naa sila gi-embrace ng mga butang, giganakan ng mga butang nga gusto nila ma-achieve o makapa-fall into sin. Mo ito'y makapahulog daw nila sa pagpakasala. Kaya mo desire tag-ayog mga butang kay para gid makaingon ang mga taong gi-bless na ta. Ang blessing sa Ginoo dili man makita sa mga butang ra. Isa na kana naatay inner peace, naatay inner joy, naatay desire nga mo kan atong
understanding is about material things and financial things and blessings, that's part of the blessing. Pero kung mao na atong priority nga atong ikuan sa atong kaugalingon, ingon sa Ginoo, that will lead us to fall into sin. Maghatod nato na sa paghimog sala. So ingon ni Lord, nganong maminaw ko sa ilang request, dili ko maminaw sa ilang tuyo, sa ilang gusto nga mangayo og message gikan kanako. Sa ato pa ayog tagai og message, do not give them message, ingon ni Lord. Hinuon ingon si Lord sa verse 4, tell them this is what the sovereign Lord says, the people of Israel have set up idols in their hearts and fallen into sin, and then they go to a prophet asking for a message, so I, the Lord, will give them the kind of answer their great idolatry deserves. So, ingon na gid si Lord nga kini mga tawanan na nagbaton og Dios silang kasing-kasing ug nagpatukmot nila sa pagpakasala. Unya muadto sila sa propeta para mangayog mensahe. Sa ako ang Ginoo, muhatag kanila sa tubag sa ilang mga sa ilang inimbakon sa Dios. I will do this to capture the minds and hearts of all people who have turned from me to worship their detestable idols. So ang Ginoo pod magpakalingog-lingog atod pa sa mga tao nga nagpalingog-lingog pod sa Ginoo. Dili siya mohatag si Lord sa request sa mga tao nga nag-set up og idols ilang kasing-kasing nga naghatod nila sa pagpakasala. So mao na ang kuyaw din na kung we are still expecting from the Lord that He will answer us, He will give us sa atong gipangayo, because siya lagi Ginoo nato. Pero dili day nato makuha ang answer because dili muhatag si Lord tungod kay nasuko siya sa ato for setting an idol into our hearts. Gitaga na to bili and then expecting an answer from the Lord. So ang advice ni Lord nga gihatag kang Ezekiel para kanila in verse 6 Ezekiel chapter 14, therefore tell the people of Israel, busaing na ang katawan sa Israel, this is what the sovereign Lord says, repent and turn away from your idols and stop all your detestable sins. So ang advice gayud ni Lord, kung ang tao makasala, maghinulsul ra gyud, repent and turn away from your idols and stop all your detestable sins. So maayo jud kay si Lord, no, kay gitagaan gid niya ang tao, iya man katawan o kay gayonan nga maghinulsol. Gisaysay ang ilang sala. They have set up idols in their hearts that fool them into sin. Og ingon ni Lord nga ina sila maghinulsul sila ug mo talikod sa ilang mga Dios. Maghinulsul ug magtalikod sa ilang Dios and stop all their detestable sins ug undangon na ang sala. So ang tinuod nga paghinulsul is muundang na sa pagpakasala, sa repent and turn away from your idols. Paghinulsul ug talikdi na ang inyong pagsimbag Dios and stop all your detestable sins. Undangan na ang inyong mga makalilisang nga mga sala. I, the Lord, will answer all those, both Israelites and foreigners, who reject me and set up idols in their hearts and so fall into sin. Kay kung mo ginulsul ko ng tao, mubiya na sa pagsimbag Dios, ug biya na sa mga sala, ana padan kuno si Lord mo answer, and I will answer all those. Iyang tubagon, kinsa man tong mga those, both Israelites and foreigners. So kung naadi ay babag sa atong mga pag-ampo,
na ay babag sa atong paghangyo sa Ginoo. Kung naatay gihimo nga di maayo, nya gusto ni Lord nga ayuhon sa nato ang atong sayop, matod pa ana tubagon ni Lord atong pagampo. So it's very clear sa Ezekiel chapter 14 verse 6 ingon si Lord, mao ni ang giingon niya, repent and turn away from your idols and stop all your detestable sins, then I the Lord will answer all those both Israelites and foreigners nga nag-reject niya ug naghimog Dios sa ila idols in their hearts. Kana dili lang idols makita sa tao ang gi-considered nga idols, but idols in their hearts na ay imong gipangandoy sa imong kasing-kasing nga gusto imong batunan nga murag ma-replace na lang nimo sa Ginoo. Like ka ng mga idol o mga idolize o Artista butang nga gusto nimo mabatunan na. Idols, have set up idols in your heart na imong gi-desire sa imong kasing-kasing nga makabaton ko ana halos di na lang ka makasimba because you wanted to have it or gusto ka makig-uban ana gi-replace nimo sa Ginoo. O gi-replace na to sa Ginoo. Mo na gikuan sa atong kasing-kasing gipangandoy kay gusto ta nga makabaton ana kay to show the people that we are already blessed, but God is not happy. Kay murag ipakita lang nato nga inga natagi natay blessed ta materially but spiritually we are in agony. Blessed materially, financially, but spiritually we are in agony. Why? Kay nga naman because of the idols in our hearts. They have set up idols in their heart. Naa sila gi-idolize sa ilang heart nga makabaton unta ko ana no. Mo na ilang gendong ana. So instead nga to please the Lord, they are desiring a thing. Desiring nga kan nga mo gina. Gidistis na kasing-kasing. For example, gusto ka ma-upload politics, gusto ka nga mo sikat mailado niya wala di kagikuan ni Lord. Sa to imong desire nga that will lead them into that they have set up idols in their hearts and so fall into sin. Mo na delikado diha. Careful ta ana nga naa natay gi kuan sa tong kasing-kasing sayop na nga pagbati towards sa butang or sa hinimo ra sa Ginoo. Tawhanon kaayo. Dili Dios nun nga pagbati, Dios nun nga desire. Nga maghatod ko na atos pagpakasala. Anang careful ta. So, yung ni Lord, repent. Pag rinulso lang ka ang tubagon ta mo. Kay nangayo manong tambag ang mga leaders sa Israel kang Ezekiel. Ingon si Ezekiel, ingon ni Lord si Ezekiel, dili ko muhatag o kuan, advice nila. Kay wala ko nalipay kay nagnaa sila. They have set up idols in their hearts that lead them to fall into sin. So, ingani ha, posible na ingana, daghan ka po na karon kay kakalat man na, kapon, nga mangayo kag message, mangayo kag advice, pero dili ka tagaan, kay si Lord ang ayo, tagay. Ni masuko dayon. Masuko dayon. That is very possible. Paingon the Lord, repent sa ilang sala, kay tubagon na ko siya sa verse 7. Ang advice sa verse 6, maghinulso sila sa biyaan tanan ang ilang mga kuan, ang ilang mga gibuhat nga di maayo, ang desire lang nga di maayo. Kay verse 7, tubagon na ko sila. Israelite man or foreigners. Walay pili. Nay condition ni Lord nga motubag sa atong mga prayers na to, mga desire na to, mga gisik na to nga tambag. And then in verse 8, I will turn against such people and make a terrible example of them, eliminating them from among my people, then you will know that I am the Lord. So kung dili di kuno maghinulsol ang tao, sumala sa advice kay mo man na ang tubag sa ilang gipangita pod nga tubag. Diba? Mo nay tubag sa Ginoo sa ilang gipangita nga tubag kaya nga masag advice, gusto sila tubagon.
ug ang tubag ni Lord paghinulsol sa amo, pag-usab sa amo, biyais ang sala, kay aron tubagon ta mo. Kay I will turn against such people, kay iya gid ko nung talikdan na ang klase nga tao. So kinsay talikdan ni Lord nga mga tao kadtong lahi na ilang pagbati ngadto na sa mga idolatrous things, mga butang nga ilang gi-idolize. Another, daghan man na example, gusto gid ka makabaton na kag sakyanan kag uban na kasakyanan na. Oh, grabe na imong desire kay dili ka murag makaingon ka nga nalupigan na kadili man ingana. Ito na sa material. Oo, material things or financial things, gusto ka daghan kwarta nga magkaon po kag mahalon kay nangaon na sila mahalon kay nainggit na ka. That is not right before the Lord. Nga i-pretend na to sa tao, ipakita na to sa tao nga ingana na pud ka because di ka magpalupig, and that is an abominable before the Lord. Dili malipay si Lord ana. Oh. Kung tan-aw na to ang mga servants sa Ginoo, dili ingana ang ilang gipo. It's merely kanang kuan gyud istorya sa Ginoo, unsay kuan simplicity is godly. Oh. Dili tayo mga tud ayo ka mo pagpahisama sa mga tao nga mga hintil. Lahi ang mindset sa hintil. Dili ta dapat parang mindset nila. Dili ta dapat pareha pagbatig kanila. Ngano man lahi gid sila kay wala pa sila nakabros ka matuobran. Dili ta sa to do not conform to this world. Ang pagpanginabuhi sa kalibutan dili man competition, dili man ni lumba, dili man ni palumbaay nga aki sa kanan ipon ang dili nga na. Oh. Kung naa may lumba, hindi nga sige lumba tag pagpaubos. Lumba ta nga magdut sa Ginoo. Lumba kun na ay lumba, oh, maglumba ta, magkuanta sa pagdut-dut sa Ginoo pagpaubos. Dili sa kalibutanon nga setting kay kalibutanon nga pamaagi. Kay di gid malipay si Lord. Muna kinahanglan i-correct ang atong mind, ang atong heart, i-correct jud siya. Kay kung dili na ma-correct, na maglala na siya, masuko si Lord, delikado. So muna ginagpaday gid si Lord na I am against such kind of people. And isa to, balik ko na ko sa verse, I will turn against such people and make a terrible example of them. Himuon ako sila nga, kuyaw nga example. Eliminating them from among my people. I-eliminate na ni Lord. I-chapwera na ni Lord. Kung para sa kuan pag i-reject na. Diba? Kung dili, ang size o kung saan ang looks, imo nang din imo nang i-eliminate na siya. Tango ng mga reject. O dito na murag i-reject nimo katurang ikuan. So para dili ta i-reject ni Lord, kinanglan tarong ang atong kasing-kasing kunaon. Dili ta mag-isip sa isig katao na to competition. Dili ta mag-isip sa tong isig katao nga kanang lahi na siya nga kuan kanang san idi na to nakauban o kay kanang kuana pobre na unsa na diha lain nag-denomination o muni to remember that kinahanglan ang atong kasing-kasing una putli. Kasi to sa Titus ba to the pure everything is pure, to the unpure everything is impure. Sa mga putli ang tanan putli, pero sa tanang sa mahugaw tanan pud hugaw kuna hugaw gibati. Bisan ang sakto imong himo sayop siya. Ito alaot katong nag-isip nga ang puti gihimong itom, ang sayop gihimong sakto. Alaot daw nga atong balihon nga manumangil ta. Alaot tang manumangil ta. Nya kung alaot tong manumang wala kan tong di pa sa manginlan. So ingana. And then in verse 9, and if a prophet is deceived
into giving a message, it is because I, the Lord, have deceived that prophet. I will lift my fist against such prophets and cut them off from the community of Israel. So, si pasabot, anak, kung ang propeta kuno nalimbungan na, unya muhatag yapog message, kay murag tagaan og ipalaom sila. Aron dili ma-offend. Aron dili sila ma-offend, dili sila sabi saya na offend. Dili sila malain. Dili sila malain. Tagaan na lag message. Karon murag gitagaan nimo paglaom sila nga wala sila malauman. Kay aron dili lang sila malain nimo. Pero ang nalain nimo ang Ginoo. Ana ra gid pud, ana ra gid nga senaryo, ana ra gid nga sitwasyon. Pwede nga di na to, pwede ang tao nga dili malain na to kay na-deceive, di sana murag na sandwich lugar ka. Pero usahay ang Ginoo mo ato gipalain, nalain si Lord. Kung si Lord malain na to, dako jud na nga problema. I-close niya ang tanan, wala kay peace, wala na kay joy, pati blessing affected. Pero ang tao, kung ang tao, kay kuan, nag-isukod pa ni Lord, kinsay bugat sa dughan. Tao ba? O ang Ginoo? Ginatest kita ni Lord, unsa magid ang imong decision? Makabaton ba kag right decision? Or alanganin imong decision? Because every time na tayo test, our decision making is being tested. Right ba imong decision? Or wrong? I-please ba nimang tao? Or i-please ba nimang Ginoo? Yan na siya. Wala ako. To please God, sometimes we hurt people. And if we please people, we hurt God. Ganon lang yun. Again, ingani kasagara ang senaryo. If we please God, we hurt people. If we please people, we hurt God. O katong gihalad ni Abraham si Isaac. Ito yung magkikanta karon. The sacrifice. Ang title na to. Wala gyud kung naatay respect of obedience, of honor, of right ato kasi una-una. Dili gid ta maghana ko nagdaotan o negatibo. Wala gid ni ingon si Isaac pagkuman siyang papa nga unsa man ka pa apat yun naman ko nimo ganina. Wala siya react. Wala siya ano pa term ana. Wala niya gibasol o sa term sa nakalimot ko. Wala niya sige tawag na yung papa. Kaya nga naman, kung maminaw bitaw ta mamalandong ta, makasabot na to. Murag mo, o yun na lang ta because we obey that. No matter how painful it is, because God is just testing our heart, our mind, our decision, our action. If how truly we obey the Lord. Muna, gusto ni Lord nga, masayita nga, we have to be ready at all times sa test ni Lord. And we should not provoke God. Di na to hagiton si Lord. Kaya kung mahagit si Lord, kuyaw gid si Lord kung siya hagiton. Kaya nga, pag-ubutis-ubot, mas lala. So, yung dini, nga, kung muhatag nagbinsahe ng propeta, nga na-deceive na, matod pa, I will lift my fist against such prophets. Iyan na kunong kung ano ng kumo sa Ginoo. Mangumo ng Ginoo. Fist kan is kumo. Manumbag na siya. Di ba? Verse na natas Bisaya sa verse 9. O kung malimbungan ang propeta o musulti kaniya, kana tungod kay ako, ang Ginoo maoy naglimbong sa propeta. Silutan ko siya og hinginlan gikan sa kautawhan nga sa Israel.
Wala. Wala gibutang diri. Oo. Nga kuan sa ni Nikimasan the cut of the remnants of God, you shall know that I am Canada. Verse 9, di ay verse 9. Ato tong verse 9. Wala ka klaro sa Bisaya. Naamang ko diri, I will stretch out my hand against him. I will stretch out. Bakyawan na iya kamot. Ug sa ato pa man ngumu na siya. Kung biragid siya, kumuan, I will stretch out. Wala gid. Naida ka na sa kulang sa Bisaya. So, suko gid ang Ginoo. Di bang mungumu na kita nasuko. So, false prophets and those who seek their guidance will all be punished for their sins. Siya, ang mga propeta nga mini o katong nangita sa ilang guidance will all be punished for their sins. So katong tao nga nangisayod og ang propeta nga naghatag og mensahe kay parang tagaan sila hope sa silutan sa Ginoo. Kay nga sa Ginoo walay nakasala nga dili silutan sa Lord. Walay isa. No one will go unpunished. In this way, the people of Israel will learn not to stray from me, polluting themselves with sin. Aron kuno ang mga tao sa katawan sa Israel makasabot nga dili maayo nga mobiya sa Ginoo ug maghugaw-hugaw sila sa ilang kagaling pinagis pagkasala. They will be my people and I will be their God. I, the sovereign Lord, have spoken. So, stricto gid si Lord. Naagid siya boundaries. Naagid siya boundary. Dili na to dapat lapaso ng iyang boundary. And then, in verse 12, then this message came to me from the Lord. Ug muuni ang mensahe gikan sa Ginoo para gihatagan ako. Son of man, suppose the people of a country were to sin against me, sa panalitan ang katawhan sa usa ka nasod. Makasala bato kanako, and I lifted my fish to crush them. Isa, ug akong gibakya ang akong kamot para birakan sila, cutting off their food supply and sending a famine to destroy both people and animals. Okay. Dami animals. Oh, insa. Kung masuko na daw kuno si Lord, ibakyo ang kamot. Imbis nga iyang itabang, iya nang ihampak, iya nang isilot. Oh, insa. Iya kunong i-cut off ang food supply, kuan og food supply. Unya padalaan og kagutom para malaglag ang mga tao ug mga hayop. Even if Noah, Daniel, and Job were there, their righteousness would save no one but themselves, says the sovereign Lord. Grabe. Kung ang nasuko nag-ayo si Lord, bisan pa kunog naa dito si Noah, si Daniel, o si Job, dili kuno sila maluwas na mag-ampo sila, di sila makatabang. So, bisan pag duol sa kasing-kasing sa Ginoo mag-ampo, pero layo na kay kasing-kasing sa Ginoo ang giampo. Unsa may mahitabo? Wala nay paglaom. Muna sa to, sa time gitagaan sila repentance time. Time to repent. Nga di pa ang judgment, pwede pa to. Pero nagpatig-agid sila. Wagid sila nagbali-bali sa grace period ni Lord. When judgment will take place, kay humana ang grace period ni Lord, anak. Naa siya grace period. O ang very clear katong sa Juna, 40 days lang. Hallelujah. Within 40 days, wala pa'y abot ang 40 days, nagrepent na sila. Wa ginahimong judgment. Kaya sa, bisan pa, mga righteous people mo ampo ninyo. Si Noah man, si Daniel, o si Job. Dili gyud mo take effect ang ilang ampo ninyo. Okay? Nagpatig-am. Munay kuyaw diha. Pas na ang pasensya sa Oh, Ginoo. munay kuyaw diha. So, bisan pag magpalabantag matarong nga tao, kung kita kalaban na ni Lord, wala na tayong laban talaga. Ganun lang yun. Even sa ang grasya na, ayaw lagi kabusay ang grasya. Daghan kaya po nangamatay in the New Testament of abusing God's grace. Nga naragi na, dili ta dapat mag-abusar sa kaayugugmas Ginoo. So, muna'y delikado. I-cut off na daw ni Lord kung i-cut off ni Lord ang food supply, pagutman, bisan pag yan.
First na siya nga sitwasyon ingon ni Lord. Verse 15. Or suppose I were to send wild animals to invade the country. Ikaduha nga sitwasyon nga magpadala kuno ang Ginoo og mga mabangis nga hayop para kuno mo sulong sa ka nasod. Kill the people and make the land too desolate and dangerous to pass through. Kana tugutan kuno sa Ginoo nga mga wild animals mo kuan sa kining attack. Patyon ang mga tao and make the land desolate og ang yuta wa na. Mingaw na kay nangamatay na og dangerous to pass through. Wa dili na safety. Delikado na. As surely as I live, says the sovereign Lord, even if these 3 men were there, they wouldn't be able to save their own sons or daughters. They alone would be saved, but the land would be made desolate. Padalaan ni Lord og kamatay. Padalan ni mga babangis nga mupatay, mo bira. Bisan pag kuno magampo gyapon ning tulo ka mga propeta, si Noah, si Daniel ug si Job. Wala gyapon. So may nga nagtaadili na dagita magampo ani. Nay mga panahon ingon si Lord, ayon na tong iampo na anagi mga ingan. Ngano di man to na, ngano dili man ko wala man kilidi mo ampo ato Lord. Pero na apoy iampo grabe ipa-specific og ampo pa nang tawhana. Kaya na apa siya chance. Pero katong tao nga, ngano di na makaganag ampo ato. Kay wala na gyapon pulos imong pagampo. Gasayang-sayang ka na lang sa imong hago. Gasayang-sayang ka na lang sa imong hago. Number 3 nga pananglitan gihatag ni Lord kang Ezekiel. Or suppose I were to bring war against the land, or kung padalaan ako gubat, and I sent enemy armies to destroy both people and animals. As surely as I live, says the sovereign Lord, even if these 3 men were there, they wouldn't be able to save their own sons or daughters. They alone would be saved. Kung na po'y gubat, gira. Bisan pa kung kining tulo magampo, dili gyapon maka tabang para atong dapita nga mga tao nagpatiga. So kinanglan jud nga dili kita magpatiga, dili kita magpagay-gahi sa Ginoo kay kung mag-ingana ta kita ra gid gyapon alkansi. Mabito na bisan pagdugay na ta nangalagad pero dugay na pud ta nagpatiga. Wa jud kay madawdog kita sa Ginoo. Pero bag-o pa ka nangalagad, nya bisan pag bakasala ka na bag-o kang nangalagad, naagay bag-o nimong madawat ikas Ginoo. Ana ra jud na. Dili ka adogan ako nangalagad kana. Ayaw gid og pagkumpiyansa og paghinambog kay gusto ni Lord kitang tanan maglumbag pagpaubos. Lumba ta og kuan sa Ginoo. Ana. So, ana ang gisulti ni Lord kang Ezekiel. So, starring diri si sa uban ka Jeremiah, dili man moto na starring si Noah, Daniel o si Job. Sunod nga pananglitan ang gihatag ni Lord kang Ezekiel. And in verse 1 to 3, or suppose I were to pour out my fury by sending up an epidemic into the land. Ug pananglitan akong ibubu akong kasuko o magpadala kog katalagman, kasakit sa yuta. And the disease killed people and animals alike. Ug ang sakit, katalagman nga sakit, epidemic, ipadala ko niya. Ug mupatay sa makatawan og mga hayop. As surely as the Lord says, the sovereign Lord, even if Noah, Daniel, and Job were there, they wouldn't be able to save their sons and daughters. They alone would be saved by their righteousness. Itong COVID. Ang epidemic, pandemic man gid tong COVID. Ang epidemic certain place lang. Ang pandemic daghana, halos tanan nga lugar. So kana di mga panghitabo nga negatibo dili wala na nahitabo kay walay rason. Naay rason.
ug ang rason ana ang kangilad sa ta wickedness sala. Nya gusto man gid sa yawa lagi ang tao magbulit sa sala kay para gyud nga may mong gubot, may mong kuan, masuko ang Ginoo. Mo lagi ang decision sa tao is so much important. Decision gid nato. Decision nato sige tag babadlong, sige tag react, sige tag kuan na. Kita ragyoy makaluluoy ana. Wa talaga tag og kalinaw kalipay sa palibot. Ug kita mismo wa tay kalipay og kalinaw. Kung reactive ta, garbuso ta, magtuman tas atong kasing-kasing nga di maayo. Willing man gid si Lord mo bag-o sa atong kasing-kasing. Mo hinulsol lang kita magpaubos lang kita. Automatic gid si Lord mo take action. Ana radyo na. Ana radyo na. Kabalugid si Lord sa ato Di gid ta kalimod niya. In verse 21, now this is what the sovereign Lord says. How terrible it will be when all four of these dreadful punishment fall upon Jerusalem: war, famine, wild animals, and disease, destroying all her people and animals. Pagka makalilisang gayud, kung kining upat kakatalagman, muabot sa Jerusalem, gubat, kagutom, ang mga mabangis nga hayop mo atak, ug ang sakit, aron patyon ang tanang katawan ug mga hayop. Yet there will be survivors. Apan kung naay mga makalahutay, mga survivors, they will come here to join you as exiles in Babylon. Ang mga survivors mootoy madala sa Babylonia, part gyapon sa silot. Dili gid kalingkawas. Munang gusto ni Lord, ayaw gyud kung pwede mag-tik kakimog sala nganuman na ay patig dili gyud. Ang makalahutay ato mo'y madala sa Babylonia kay ang pag adto sa Babylonia gisaysay na part gyapon tos ilang punishment moabot sa Babylonia. Ug dito sa Babylonia matud pa, you will see your own eyes, with your own eyes, how wicked they are. Makita ninyo sa inyong mga mata unsa kadautan ang mga tao sa Babylonia. And then you will feel better about what I have done to Judah. Inyo din, ensa nga mauna gid ni. Natuman na gid. Ana pa makarealize. Muna isa ayaw gid tagay luna ang yawa. Kay kung matagaan nimo luna ang yawa, di na jud ka mahiluna. When you met them and see their behavior, sa kung kadton mo dito makita ninyo ilang mga kinaiya, you will understand that these things are not being done to Israel without cause. I, the sovereign Lord, have spoken. Muna kung nakaila kita ni Lord true sa iyang word, musamutag kadok niya. Kung naatay kadok, naatay apausanon kasing-kasing. Open heart, open mind, open ears. Musamot gid ta kadok. Mabito sa Revelation nako, katayon nga ang mga dautan musamot og kadautan. Ang mga matarong musamot og kamatar. Ang malaw ay musamot og kalaw ay. Muna kay duha naman, duha ra ginagari. Kung kinsa unsay klase sa atong kasing-kasing una nagpadayag na kinsa ni hari nimo. Kung ni hari ang Ginoo sa to, righteousness and holiness makita. Kung wala pagyarian ta sa Ginoo, wickedness o tanan negative. Munang gusto sa Ginoo nga mo kuanta mo dut-dut ta sa Ginoo. Kay aron nga dili ta mabira sa yawa. Kay kung mabira ta sa yawa, it means paingon gid tag impierno. Pero naata sa side sa Ginoo, wala gid problema. Di ka matampo. So every day is a battle. Every day is a battle. Kay mura tag mga sundalo. Natay assignment. So muna nga mga lagad tas Ginoong tarong bahala ang uban dili sila magtinarong mo padayon ta ka individual ang atong kuan kining accountability dili as a group. Individual ato accountability, di man by family, dili man by church.
dili man bay igsuon. Bisan pag sikat ka imong, si Abraham, si Noah, dili man kirid ng anak nga tanan. Ang mga anak nga nag-ubi, walay problema. O si Ismael, anak man gini Abraham. Kung sa may record ni Ismael, wala. Pero gi-bless financially, materially. Di ba? Mga anak, grabe kay record si David. Pero dakan kay anak si David, pero tindagana. Pero kinsa man ang anak nga kuan? Si Solomon raw, niya pagka tumoy-tumoy sa kuan ni Solomon, ni kuan na po siya, ni U-turn na po siya. So, di nga naragyan na siya. Dili ika, sigurado nga mga anak carried na. Dili po na to ipakuan tong, dili po na to ba sa mangilan ang mga anak nga sa laas ginikanan na sila personal decision. Di man ta ka-control sa decision sa itong mga anak. Tanawa po, gikontrol ba ni Lord atong decision? Wala. Tag freedom. Itagaan freedom. Sa atong kagawasan, kung kabaluta mo pili, kay naitay kadloks, ginubulahan ka. Di ka, okay man gano'n, kay mga raman nagpasaylo. Kabalugin sila, abusado kang dili ba? Marami mo gagayagan nga kagpasaylo ko ron pagkaon. Imurang imo nga, wala tay respeto sa Ginoo, tay takod sa Ginoo. So kabalo si Lord kinsay nagtakod niya. Kabalo gid si Lord kinsay nagtakod niya. Kabalo makamatikod kinsay nagtakod nato nga tao rata nga wa ta kabalos kinatibukan. How mas more ang Ginoo. Wala nga lahi gid ang masuta nato, ma-observe nato sa mga tao nga nagtakod sa Ginoo. Lahi pud ang dagan, ang kasing-kasing una-una lahi gyud. Ana, unang gusto ni Lord masaid ta nga masuko gid siya ayo kung kita magpatiga. Apan malipay gid siya kung kita mo patuon niya. Ana ra gid na. Kinsa may atong masuta, kinsay atong gisunod? Ang mando ba sa tao nga ni-test lang nato? Kung sa atong decision or ang mando ba sa Ginoo nga mo panalangin nato? Mando ba sa tao para di madaot atong relationship? Or mando ba sa Ginoo para di po madaot imong relationship sa iya? Ana ra jud. Unang say maipit ta usahay, pero kinahanglan mamalantong lulon sa mga tabangi lang ko giyahil na jud ko. Bisan sa pag-atong decision making atong iampok nga Lord, tagaay ko right decision. Right and firm decision. Naagi masakitan sa atong decision. Pero hoping ang Lord dili masakitan. Malag ang tao masakitan. Kaya ang gilitest magitan ni Lord. Sato, ang muhigugma sa iyang papag, mama, anak, lalaki, anak, babae, o sa diya, laban ako sa to, decision. Tagaan tag sitwasyon ni Lord. Kinsay imong gi-priority. Ingana. Na panahon nga, di kinanglan ka ni Lord mag-pray. Mag-ampo ka na naipampo si Lord. Ni ang imong bana, ayaw lang sa kay magakos-gakos sa tatili. Ayaw lang sa lagi kay na ang Ginoo makasabot. Kana isa ka na sitwasyon. Na magsalig lagi. Ana. Mo din to niya magbaludluod din to isa kay wa kasabot kay immature pa. Na ito. Mo din to ikaw ay nabikil na di ko gusto magbikil mi sa kong bana kay mo obey ana di ba? So na mga panahon sabo. So gitest ka ni Lord unsa magyud ang tawag sa Ginoo kay naa kay need ka sa kuan kay na intercessor ka or kinanglan i-pray ka or kadtungan na mga panaingan nga sitwasyon. So isa to hear his voice. Maminaw jud ta sa tingog sa Ginoo. Kay kung maminaw ta sa tingog sa Ginoo niya, mamalandong ta unsa imong buhaton. Makabaton kag right decision. Ang imong right decision will make you victory for that test. Ana ra gid na. Every time we make a right decision, it means you are stepping into victory. Kung mostly wrong atong decision, mo na lagi na X sa punta. Wata ka pasar. X sa punta. Wrong na punta. So in a day, how many
check how many X we made. Isa to test mo ni Lord sa ato. Una nga, delikado kung dili kita mga lagad sa Ginoo. Ito to, they have set up idols in their hearts that fall them into sin. Kana. In Ezekiel chapter 14, verse 2, and then down na day. Na nga atong kontrato yung kaugalingon. Isa na kay dito man din ang imong kunaon na i-devour nga ayon ana. Gi-devour na sa yawa imong kunaon na. Ang imong gimanipulate na ang imong mind. Kay nakakuha na ang kaaway. Nakuha na kaway. Muna nga mag-pray kita for guidance. Nga di magmalampuson ng evil spirit. Evil spirit man. Once ka nakasulod ng evil spirit because na-entry. Muna it's i-cast out. Kaya kung dili na makas out, iyan na jud kang i-dominate ana. Control na. Control. Hantod mag-worse na. Mag-worse na. Tig-an na kayo. Kaya nga ba kung gilikusan pa, wala pa ka nalikusi tanan, napakay chance nga makuan. Pero malikusan na katanan, kaya hinahinaan ka man naglikos. Kung malikusan ka na, well, powerless ka na. Bisag gusto kang nga ma-let go, pero di nakaka-let go. Muna yung sa Ginoo, ayog taga-iglo na ang yawa. Kaya di ka mahiluna. Tanan siya, di ka kahiluna. So, they have set up idols in their hearts that fall them into sin. Suko si Lord. Repent first. Repent sa aron na dunggun na ko inyong mga request. Struggle jud kayo. Struggle jud kayo. Once ka struggle ta, bothered atong mind, irritable ta, sure gid na. Lahi na gid ang spirit. Wala na nagitega kay mabisan pag suguon ta, mananing ka na dayon ta kay irritable na kay ta. Nga naman, that's a sign that there is something wrong in us. It's not the Spirit of the Lord that is manifesting. Nga na ragid siya pag-ila. No matter isa Christian makagdili, servant makasayno dili. Manifestation nga negative na gani na, dili na ginasakto. Dili na sa Ginoo. Bisan pa yung anak tas Ginoo. Anak tas Ginoo pero naanay nakasulod nga dili maayo o nga espiritu. And that's very action. Tanan man atong sinultian, atong tinanawan, atong linihukan, tanan gyud madayag. Okay, Father God, we thank you so much, Lord, sa imong pulong. Dalegon ang imong ngalan sa walay katapusan, sa imong pulong, O Lord God, nga imong gipadayag kanamo Ginoo, nga gusto jud ka nga kaming tanan maghinulsol sa tanan namong sala aron Lord, wala na struggle, wala na O Lord God katalagman nga nagpaabot kanamo kundi ang pabor, ang kaayo among mapaabot gikan kanimo Lord. Tudui kami nga may nadukon da kanimo, tabangi kami may nadukon kanimo, tabangi kami kanunay nga madinawaton sa among nga kaugalingon nga mga dili maayo o Dios nga nabuhat ug nasulti O Lord God. Aside kami, ikaw ang God of forgiveness, God of love. And you commanded us all nga maghinulso lang gyud ang mga tao para gyud nga ang among gipangayo among madawat Ginoo, dili nimo ihikaw ang among gipangayo kung kami adunay paghinulso magpaubos among kaugalingon Ginoo. Salamat Lord, siliw imong pulong sa imong hamiling nga dugo nga kini Lord God dili malangkat sa among kasing-kasing kun nauna kun dili kini mo pabilin Lord God ug maghatod kini dugang nga paghandok di kanimo sa among pagpangalagad Lord, samtang kami nagapaabot kanimo sa imong pagbalik Lord, liguna kami, dasiga kami, lipaya kami, nagaay kami kasing-kasing nga obedient di kanimo Lord God. Dalaygon ka sa katapos sa ngalan ni Jesus I pray. Amen. Hallelujah.